Hindi nyo lamang po pinoprosesyon, ikinikwento po ninyo. Hindi lamang po ikinikwento, bagkus isinasabuhay po. Hindi lamang naman inaalagaan ang imahen. Meron kang debosyon. Nakikita kasi yan ng anak mo, ng apo mo. Mahalaga sa amin ang mga imahen ng santo na to dahil ipinhindar ito ng aming mga magulang. Sa tahanang ito, nabuo ang marahil pangarap nila. Sila nanay at si tatay, ang buhay nila'y simple lang. Si nanay, una naming guro sa pagdarasal dahil sa isang katikistan dalaga. Si tatay naman, hindi siya ganong palasimba pero alam ko sa aking kabataan, naglalakad ng paluhod sa Quiapo. Noong 1976, ipinagawa nila ang imahen ng 12 istasyon ang pagkamatay ni Cristo sa krus. Mula noon ay pinag-posisyon nila yon at tulong-tulong para maitaguyod. Nung mula bata ako, naramdaman ko na interest ko Interest ko dun sa poon, interest ko sa pagbibihes. Yung tito ko kasi talaga yung naka-in charge doon mula pa noon. So hanggang pagtanda ko, nadala ko yun. So ako naman yung in charge sa buhok, sa damit, pipili ng wig, ano susuot na damit, ano sa yung mga accessories, yung mga corona. Tapos kanya-kanya na kaming gawain every Holy Week. Yung sa tito ko, siya nakatoka sa genset, siya sa karo, sa ilaw, meron ding nakatoka sa pagkain, sa pagluluto. And then sa bawat taon, parang naging rutina namin yon. Pinalaki kami ganun ni Lola na yung sa devotion namin, sa panata. Tapos sa pag-Holy Week lang talaga kasi kami nabubuo lahat. All throughout the year, ganun na yung naging nakasanayan namin sa kahit malayo yung iba na sa ibang bansa. Talaga umuwi sila para sa poon, para sa devotion at panata namin pamilya. Ito ay isang napakahalagang pamana sa amin ng aming magulang. Ito ay naging gabay namin sa aming buhay. Sa loob ng 50 years, tunay ngang nariyan ang Panginoon. Ano man ang mangyari sa aming pamilya, marami mang pagsubok, heto pa rin kami patuloy na nagkakaisa. Yun siguro ang intention din ng aming magulang. Huwag kaming hiwa-hiwalay. Mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo. Yayakapin ang landasin at bayan. Kahit sa kahirapan nila, inuna nila yung pagpundar nito. Kaya makikita ko ang imahin. Nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Nagkakaroon ako ng pag-asa. Nagkakaroon ako ng na sana ganun din ang aking pamilya para maging gabay nila sa buhay ng mayroong pagkakaisa, pag-uunawaan, pagmamahalan, pagpapatawaran. Kung mandaman din kami, mawala. Naway ang mga kabataan mapagpatuloy pa rin hanggang sa susunod na mga henerasyon. Huwag mong naising lisanin kita.